opisyal mula sa Tibagan High School. Nandito po kami upang ipahayag sa inyo ang iba't ibang opinyon ng mga mapagtatanungan namin tungkol sa ebolusyon ng tao. At nandito po ang ilang mga halimbawa. Okay, tanongin mo na siya. Hindi mo lang tanong eh. Galing ka nga sa unggoy. Tabihan mo siya. Tabihan mo siya. Tabi ka, tabi ka. Tabi ka. Tabi ka kay kuya. Siya, ikaw, for example, ikaw yung nag-ano. Leo! Simula talaga kuya yung unggoy. Kay Adan at Eve lang nagsimula ng tao. Pero sabi naman ni Charles Darwin, nagsimula tayo sa unggoy. Sino paniniwalaan? Kay Charles Darwin na po. Sige kuya, salamat. Mahirap yung butasan ng Start. chair. Nandito po ako ngayon sa samahan ng pamilya Arambolo upang malaman ang kanilang mga opinyon at pananaw sa ebolusyon ng tao. And then, Tita Vanessa, naniniwala po ba kayo sa research o pananaw ni Charles Darwin na lahat ng tao ay nanggaling sa lahi ng unggoy? Hindi. Kasi naniniwala ko na ang mga tao ay nilikha ng Panginoon. Nilikha niya si Eva at si Adan, nakawangis niya at lahat ng salinlahi o lahat ng mga tao na nabubuhay ngayon sa mundo ay nagmula kay Eva at kay Adan. Ano po masasabi niyo dun sa mga tao naniniwala pa rin na lahat tayo ay nanggaling sa unggoy? Well, lahat naman tayo may kalayaang mag-isip ng sarili nating opinyon. Lahat tayo may sariling pagpapasya. Binigyan tayo ng Panginoon ng sarili na kanya-kanyang isip. At nasa sa atin na yun kung anong kailangan, kung anong gusto nating paniwalaan. Para sa akin, wala nang ibang mas maganda pang paniwalaan kundi nagmula tayo sa Panginoon. Bakit? Gusto niyo ba namumukha kayo unggoy? Oo, mga mabubuti silang mga hayop. Marunong silang mag-isip, matalino, kumikilos na kalam yung tao, pero iba pa rin tayo sa kanila. Lahat tayo ay magkakaiba, individual, at mas maganda ng paniwalaan na lahat tayo nilikha ng Diyos. So, naniniwala po talaga kayo sa sabi dun sa Biblia? Oo naman. Maraming salamat po, Tita Vanessa, for the interview. Welcome. ano? Cut mo na. Uy, kinabahan ako. Hala. Naman po ngayon si Celine Valerie Arambolo at atin po siya ngayong tatanungin tungkol sa kanyang sariling pananaw tungkol sa ebolusyon ng tao. Celine, naniniwala ka ba na lahat ng tao ay nanggaling sa... Celine, pananaw tungkol sa ebolusyon ng tao? Yung pananaw ko sa ebolusyon ng tao, galing sila sa putik na ginawa ng Diyos. Paano mo naman nasabi na nanggaling tayong lahat sa putik? Kasi, yung Diyos, yung pagkakaiba-iba na kulay natin sa Amerikano, niluto sila ng Diyos, pero hindi sila masyado naluto, nahilaw sila, kaya maputi sila. Tapos sa mga negro naman, medyo masyado silang naluto, nasunog sila, kaya maitim sila. Tapos sa mga Pilipino naman na gaya natin, katamtaman lang, tama lang. Kasi, tama lang siya kasi kay Manggi naman tayo, di ba? So, hindi ka talaga naniniwala tungkol sa unggoy? Hindi. Bakit hindi? Kasi, bakit? Pinanganak ka ba ng unggoy? Sabagay, totoo naman. So, kung ikaw ba tatanungin, ano ba pipiliin mo? Ang magmula sa kay Adan at Eva or yung tipong ginawa kang galing sa putik? Parehas lang. Kasi parehas naman na yung Diyos yung may gawa nun, di ba?
siguro yung mga unggoy, masyado sila may pagkakapareho sa atin, di ba? Paano naman yung sinasabing yung iba, di ba may ibang tao na halos kahawig talaga yung unggoy? Tapos nasabi sila sa kanila. Sila, siguro yung nanay nila naglilihi sa unggoy, kaya nung pinanganak sila, mukha sila. Hindi, seryoso. Pero totoo naman, di ba? Pinaglihi lang. So, pag ipaglinghi ka sa mangga, parang mangga ka talaga, no? Meron ka pagkakahawig sa mangga, di ba? Maraming salamat for this beautiful interview. Thank you. Ito naman po ngayon, si Ate Rubilin Estorio at upang malaman natin ang kanyang mga opinion. Ate Rubilin, naniniwala ka ba na ang tao ay nanggaling sa unggoy? Siyempre naman yun naman. Kasi naman wala namang pinakaiba sa unggoy. Kasi meron naman tayong katulad sa unggoy na katulad ng paa, kamay, magkaparehas. Tapos huhugas ng ulo parehas. Nandito po ako sa Atibangan High School upang marinig po ang pananaw o ang punto de vista ng isang estudyante Na nagngangalan. na nagngangalang Hayden. Isa po siyang grade 7 student. Hindi ko po, tingnan ko lang. At ano po bang inyong pananaw po de vista na talagang sabi po ni Charles Darwin na ang tao ay nagsimula sa lahi ng mga unggoy? Yung tungkol sa abon, sinabi mo. Hindi, dahil ang alam ko tungkol sa Lakasan mo kami. Hindi lang natin. Kasi ang pagkakalam ko, ang ano ng tao ay hindi sa unggoy. Kasi ang ano, ginawa tayo ni Jesus, ginawa niya sa atin para magawa tayo ay ako at tinuto niya tayo ang sa word ko. Ang negro kasi ay unang minuto ng Diyos at ito ay nasunog kaya sila nagmamaitin. At ang Amerikano ay hindi siya gaano naluto kaya madilaw-dilaw ang kanyang kulay. At ang Pilipino ang pinakahuling niluto at para tingnan kung tamtaman at tama ang kanyang kulay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ay, narinig po namin ang kanyang pananaw. Sir, naniniwala po ba kayo sa evolusyon ng tao na ginawa ni Charles Darwin na nagmula po tayo sa unggoy? Para sa akin, kapag sinabi mong teorya, yan ay haka-haka lamang o pansariling pananaw ng tao tungkol sa isang bagay. Pero tinanong mo ako kung naniniwala ako, para sa akin hindi. Sapagkat ang mas pinagbabasehan ko ng tamang sagot ay tungkol sa Biblia na kung saan nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kawangi sa pamamagitan ng pagbibigay buhay niya sa katawang lupa natin. So para sa akin, yung evolution ni Charles Darwin na sinasabi na kung saan mula sa isang pinakamaliit na organismo na lumitaw noong bilyong taon, which is 14 billion years ago, na pinakaunang lumitaw ang isang pinakamaliit na organismo sa karagatan. Nga habang tumatagal sa proseso ng mutation ay nabubuo hanggang sa nagiging Ramapithecus, nagiging Australopithecus, nagiging Australopithecine. Hindi ako naniniwala na hanggang sa maging ganap siyang tao. Walang pinagdadaan ng proseso ang pagkakabuo ng isang unggoy mula sa pagiging isang tao. So para sa akin, mas naniniwala ako bilang isang Kristiyano, mas naniniwala ako at mas papaboran ko at paninindigan ko ang paniniwala ko na ang tao ay mismong nilikha ng Diyos at hindi siya dumaan sa proseso ng evolusyon na mula sa pagiging unggoy ay magiging isang ganap na tao. Sir, salamat po sa inyong pahayag. Lang ano man. Bye!